Naganap ang kwento pagkatapos ng World War II noong 1945 sa isang liblib na manor sa Channel Islands, New Jersey. Isang mahigpit at sobrang istriktong babae na si Grace ang nagising mula sa isang bangungot at nagsimulang ihanda ang sarili para sa panibagong araw. Sa umagang iyon, sinalubong niya ang 3 taong biglang dumating sa kanilang pintuan. Bago pa man maipaliwanag ng matandang babae ang pakay nila, pinapasok na agad sila ni Grace sa loob ng bahay nang walang pag-aalinlangan. Itinuring niya silang mga magiging katulong at inutusan silang magpakilala. Ang matandang babae ay si Mrs. Mills, ang lalaki naman ay si Mr. Tuttle, at ang batang babae ay si Lydia, na hindi nakakapagsalita. Dahil kamakailan lamang ay naglagay si Grace ng anunsyo na naghahanap siya ng mga bagong katulong, agad niyang inisip na ang 3 ay naroon para magtrabaho. Kaya sinimulan niya silang itour sa buong bahay. Habang ipinapakita niya ang lugar, nabanggit niya ang dati nilang mga katulong ay bigla na lamang nawala 1 linggo na ang nakalipas, nang walang paalam at hindi man lang kinuha ang kanilang sahod. Pagpasok nila sa kusina, agad itong ikinandado ni Grace. Pagkatapos ay dinala niya sila sa music room at muling isinara at kinandado ang pinto. Doon niya ipinaliwanag ang mahahalagang tuntunin sa bahay. Una, walang pinto ang maaaring buksan hanggat hindi pa sarado ang naunang pinto. Pangalawa, kailangang maging tahimik ang lahat habang nagtatrabaho dahil pinahahalagahan niya ang katahimikan lalo na't madalas siyang magkaroon ng matinding migraine. Ipinaliwanag din niya na walang kuryente ang bahay dahil noong panahon ng digmaan, madalas itong pinapatay ng mga aliman. Kaya natuto silang mamuhay ng walang ilaw. Nagpasya si Grace na ipakilala ang kanyang mga anak. Ngunit bago iyon, inutusan niya ang mga katulong na isara ang lahat ng kurtina. Dito naman niya sinabi ang 2 tuntunin. Ang kanyang mga anak na sina Anne at Nicholas ay may sakit na dahilan kung bakit hindi sila maaring maarawan dahil kapag natamaan sila ng sikat ng araw, agad na nagkakaroon ng paltos ang kanilang balat sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya naman, kailangang laging madilim ang paligid tuwing papasok ang mga bata sa isang silid. Agad na nagsimula ang mga katulong sa kanilang trabaho. Si Mrs. Mills ang naghanda ng almusal para sa mga bata. Habang kumakain, sinabi ni Anne na tila nababaliw na ang kanilang ina, lalo na't ang kanilang ama na si Charles ay umalis para sa digmaan at hindi na kailanman bumalik. Narinig ito ni Grace at agad niyang kinausap si Mrs. Mills sa tabi, sinasabing huwag pansinin ang mga sinasabi ng kanyang anak. Napansin din ni Grace na ang liham na ipinadala niya sa pahayagan tungkol sa paghahanap ng katulong ay hindi pala nakuha ng kartero. Kaya nagtaka siya kung paano nalaman ni Mrs. Mills ang tungkol sa trabaho. Ipinaliwanag ng matanda na nagkataon lamang na dumaan siya upang maghanap ng trabaho. Dahil dati na rin siyang naglingkod sa mga dating may-ari ng bahay. Binalaan ni Grace ang mga katulong tungkol sa kakaibang imahinasyon ng kanyang mga anak, mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Maya-maya, pinaupo ni Grace ang kanyang mga anak para sa Bible study, kung saan itinuro niya na kailangang maging mabuti ang tao sa buong buhay, kung hindi ay mapupunta ito sa impyerno sa kabilang buhay. Pagkatapos nito, pinaghiwalay niya ang dalawa upang makapag-aral ng maayos at dinala si Anne sa ibang silid. Habang nag-aaral ang mga bata, nanatili si Grace sa sala hanggang sa makarinig siya ng iyak ng isang bata. Nataranta siya at agad na pinuntahan si Nicholas. Ngunit nakita niyang maayos lang ito at walang problema. Dahil patuloy pa rin ang pag-iyak, inisip niyang si Anne iyon. Kaya dali-dali siyang pumunta sa kanya, ngunit hindi rin ito ang umiiyak. Hindi tulad ni Nicholas, sinabi ni Anne na narinig din niya ang iyak. Ikinuwento pa niya na may nakilala siyang batang lalaki na umiiyak, na nagngangalang Victor, nakakalabas lang umano ng silid. Ayon kay Anne, umiiyak si Victor dahil ayaw nito sa bahay at sinabihan silang umalis. Binanggit din niya na may ama si Victor at may iba pang mga taong tumitingin sa bahay. Hindi naniwala si Grace at sinabing imposible iyon dahil walang makakapasok o makakalabas kung sarado ang mga pinto. Ngunit nagulat siya nang makita niyang bukas ang pintong nasa harapan niya. Galit na galit niyang tinawag ang mga katulong at pinagalitan. Ngunit iginiit ng mga ito na wala sila sa loob ng bahay ng mga oras na iyon. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, ginising ni Anne si Nicholas. Nagulat si Nicholas nang makitang bukas ang kurtina. Ngunit sinabi ng kapatid niya na hindi siya ang gumawa nito kundi si Victor. Lalong natakot si Nicholas at muling nagkubli sa kama, habang isinara naman ni Anne ang kurtina. Pagkatapos nito, narinig si Anne na nakikipagtalo sa isang batang lalaki na nagsasabing umalis sila sa kanyang kama, na lalo pang ikinatakot ni Nicholas. Sinabihan ni Anne si Victor na hawakan ang pisngi ni Nicholas
upang patunayan na totoo siya. Nang marinig ang sigaw ni Nicholas, agad na tumakbo si Grace papunta sa kanilang silid at nadatnan ng batang takot na sinisisi si Anne. Bilang parusa, pinatayo niya si Anne sa hallway at pinabasa ito. Habang pinapagalitan, natigilan na ang pananakot sa kanyang kapatid. Ngunit iginiit pa rin ni Anne na wala siyang ginagawang mali. Dahil sa sobrang inis, pinagbasa siya ni Grace ng Biblia hanggang sa humingi ito ng tawad kay Nicholas. Lumipas ang 3 araw, ngunit hindi pa rin humihingi ng tawad si Anne. Dahil naninindigan siyang wala siyang kasalanan at hindi siya maaaring humingi ng paumanhin sa bagay na hindi naman niya ginawa. Samantala, si Grace ay nasa ibaba ng bahay at tahimik na nagbuburda nang bigla siyang makarinig ng malakas na ingay mula sa itaas. Sumigaw siya kay Lydia na tumahimik, ngunit nang sumilip siya sa bintana, napansin niyang nasa labas ng bakuran sina Lydia at Mrs. Mills. Nalito siya, kaya agad siyang umakyat upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon naman, sinabi ni Anne na si Victor at ang pamilya nito ay nasa loob ng junk room sa itaas. Maingat na pumasok si Grace sa silid at nagsimulang makarinig ng mga bulungan na tila nagmumula sa ilang tao. Kinilabutan siya, kaya isa-isa niyang inalis ang mga nakatakip sa mga kasangkapan upang hanapin sila. Ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Biglang bumukas ang pinto, kaya dali-dali siyang lumabas upang habulin ang mga pumasok. Ngunit wala siyang nadatnan. Ipinilit ni Anne na may mga taong gumagala sa loob ng bahay at inaangkin ang bahay na parang sa kanila iyon. Kalaunan, ipinakita ni Anne kay Grace ang isang guhit na ginawa niya ng mga taong kasama nilang nakatira sa bahay. Isang ama, ina, batang lalaki, at isang nakakatakot na matandang babae na palaging inaanyayahan si Anne na sumama sa kanya. Dahil dito, naniwala si Grace na may mga taong talagang pumapasok sa bahay. Kaya kumuha siya ng rifle at inutusan ang 3 katulong na buksan ang lahat ng kurtina at halughugin ang buong bahay. Ngunit matapos ang paghahanap, wala silang nahanap na kahit ano. Pagkatapos nito, naupo si Grace mag-isa sa junk room kung saan nakakita siya ng isang lumang larawan ng pamilya kasama ang ilang litrato ng mga patay. Dahil dati nang nagtrabaho si Mrs. Mills sa bahay na iyon, tinanong siya ni Grace tungkol sa mga larawan. Kalmado namang ipinaliwanag ni Mrs. Mills na dati, karaniwan lang ang pagkuha ng litrato sa mga patay bilang alaala. Ngunit natatakot si Grace sa ideyang iyon, kaya ipinag-utos niyang alisin ang mga larawang iyon. Kinagabihan, niyakap ni Grace si Anne habang natutulog ito at humingi ng paumanhin dahil sa pagiging masyado niyang mahigpit. Sa pagkakataong iyon, gising pa pala si Nicholas at tinanong niya kung kailan uuwi ang kanilang ama. Dahil dito, muling sumiklab ang lungkot ni Grace sa posibleng pagkamatay ng kanyang asawang si Charles at ginugol niya ang buong gabi sa pag-iyak. Ngunit bigla niyang narinig ang tunog ng piano na tumutugtog sa ibaba. Agad siyang kumuha ng sandata at nagpunta roon upang imbestigahan. Ngunit tumigil ang tugtog nang pumasok siya sa silid. Dahil sa takot, isinara at ikinandado niya ang piano at lumabas ng silid. Ngunit biglang sumara ang pinto sa kanyang harapan at nalock siya sa labas ng piano room. Dahil dito, natakot siya at tinawag si Mrs. Mills. Ngunit nang muli niyang mabuksan ang pinto, laking gulat niya nang makitang bukas na naman ang takip ng piano. Sinubukan siyang pakalmahin ni Mrs. Mills at sinabi na minsan nagkakahalo ang mundo ng mga patay at ng mga buhay. Isang ideyang hirap tanggapin ni Grace. Habang unti-unti niyang tinatanggap na maaaring may mga multo sa bahay, nagpasya siyang umalis upang hanapin ang pari sa lugar. Sinubukan siyang pigilan ni Mrs. Mills, ngunit hindi siya nakinig. Bago siya umalis, inutusan niya ang hardinero na si Mr. Tuttle na maghanap ng mga lapida sa paligid ng kanilang lupain. Matapos umalis si Grace, nagtanong si Mr. Tuttle kung ligtas bang pabayaan siyang umalis. Sumagot si Mrs. Mills na hindi siya makakalayo dahil sa makapal na fog. Mas lalong naging kahina-hinala nang sabihin ni Mrs. Mills kay Mr. Tuttle na tuluyang takpan ang lapida. Samantala, sa kagubatan, lalong kumapal ang fog hanggang sa hindi na makadaan si Grace. At sa gitna ng makapal na ulap, may isang taong lumitaw na ikinagulat ni Grace. Ang taong iyon ay ang matagal na niyang nawawalang asawa na si Charles. Nagyakapan sila ng buong pagmamahal at dahil dito ay nakalimutan ni Grace ang kanyang pakay na hanapin ang pari. Dinala niya si Charles pauwi sa bahay na ikinagulat ni Mrs. Mills. Pagdating sa bahay, agad na nilapitan ni Charles ang kanyang mga anak at niyakap ang mga ito. Ngunit pagkatapos nito, bumalik siya sa silid at nanatiling nakahiga buong araw, tila may sakit at walang lakas. Habang kumakain si Grace kasama ang kanyang mga anak, tila ayaw na niyang tanggapin ang posibilidad ng mga multo at muli niyang pinagalitan si Anne dahil sa paniniwala nito. Nalungkot si Anne at tumakbo palabas ng silid habang umiiyak.
hanggang sa pigilan siya ni Mrs. Mills at sinabing nakita rin niya ang mga taong sinasabi ni Anne at may malalaking pagbabago na paparating. Sa puntong ito, naniwala si Grace na umalis na ang mga taong iyon sa kanilang bahay na ikinabahala ni na Mrs. Mills at ng iba pa. Naniniwala silang si Grace ang pinakamahirap kumbinsihin sa lahat kaya nagiging hadlang ito sa plano nila. Kinabukasan, pinasuot ni Grace kay Anne ang belo na matagal na niyang tinatahi. Nagustuhan ito ni Anne at nais pa niyang isuot ito ng matagal. Pagkatapos, iniwan siya ni Grace upang alagaan ang kanyang asawa na nakahiga pa rin sa kama at tila walang sigla. Pagbalik niya upang tingnan si Anne, nakita niya itong naglalaro sa sahig. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang mga kamay at mukha nito ay tila naging matanda. Dahil dito, nawala ng kontrol si Grace at marahas niyang sinaktan ang matandang babae na nasa kanyang harapan. Ngunit nang alisin niya ang belo, natuklasan niyang si Anne pala ang kanyang sinasaktan sa buong oras na iyon. Dumating si Mrs. Mills at agad na kinuha si Anne palayo kay Grace. Kalaunan, binigyan ni Mrs. Mills si Grace ng gamot para sa kanyang migraine na palagi niyang iniinom at sinabihan siyang ipasa na sa kanya ang mga responsibilidad. Ngunit nagsimulang magduda si Grace kay Mrs. Mills kaya nang umalis ito, hindi niya ininom ang gamot at sa halip ay itinapon ito sa lababo. Pagbalik niya sa silid, hinarap siya ni Charles at sinabing nalaman niya ang tungkol sa isang insidente kung saan naging marahas si Grace sa kanilang mga anak habang wala siya. Ipinahayag ni Charles ang kanyang pagkadismaya habang iginiit ni Grace na mahal niya ang kanyang mga anak at hindi niya kayang saktan ang mga ito. Ngunit bigla namang tumayo si Charles at sinabi na bumalik lamang siya upang magpaalam at kailangan niyang bumalik sa digmaan. Nagalit si Grace dahil nais niyang manatili ang kanyang asawa sa kanilang tabi. Nilapitan siya ni Charles at hinalikan upang pakalmahin siya. Ngunit kinaumagahan ay bigla na lamang itong nawala. Sa kanyang pagdadalamhati, lumabas si Grace papunta sa tarangkahan upang hanapin si Charles. Ngunit wala na itong bakas. Kasabay nito, nagising ang mga bata sa liwanag ng araw at nang mapansin nila ito, napasigaw si Anne. Narinig ni Grace ang sigaw at agad siyang tumakbo upang iligtas ang mga anak at doon niya nakita na wala na ang lahat ng kurtina sa bahay. Sa matinding takot, tinakpan niya ang kanyang mga anak gamit ang isang coat habang dinadala sila sa natitirang madilim na silid sa bahay. Pagkatapos, hinarap niya ang mga katulong at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit kakaiba ang kanilang pagiging kalmado at iminungkahi pa na baka gumaling na ang mga bata sa kanilang kondisyon sa liwanag. Labis na nagalit si Grace, kaya kumuha siya ng baril. Bigla namang dumating sina Mrs. Mills at ang iba pa na lalo pang nagpalala ng kanyang takot. Itinutok niya ang baril sa tatlong katulong upang pigilan ang anumang plano nila. Kinuha niya ang mga susi ng mga silid mula sa kanila at sinibak ang tatlo nang sinubukan siyang pakalmahin. Habang paalis ang tatlo, sinabi ni Mrs. Mills sa dalawa na oras na upang hukayin ang mga lapida. Samantala, buong araw na hinanap ni Grace ang mga kurtina sa buong bahay, ngunit wala siyang makita. Kinagabihan, muling sinubukan ni Anne na ipaintindi kay Nicholas na muli nang nawawala sa katinuan ang kanilang ina, katulad ng nangyari noong nakaraan, ngunit ayaw pa rin itong paniwalaan ni Nicholas. Dahil sa pagkabagot, nagpasya si Anne na tumalon palabas ng bintana upang hanapin ang kanilang ama. Sumama si Nicholas dahil natatakot siyang maiwan mag-isa. Magkasama silang naglakad sa dilim hanggang sa natagpuan nila ang tatlong lapida. Kasabay nito, patuloy pa ring hinahanap ni Grace ang mga kurtina at sa wakas ay pinuntahan niya ang tirahan ng mga katulong. Doon niya natuklasan ang nakakagimbal na katotohanan. Nakita niya ang isang postmortem na larawan ni na Mrs. Mills, Mr. Tuttle at Lydia. Kasabay nito, nalaman din ng mga bata na ang mga lapida ay pag-aari ng tatlong katulong na nangangahulugang sila ay mga multo. Sakto namang lumitaw ang tatlong katulong at nagsimulang lumapit kina Anne at Nicholas. Sa takot, tumakbo ang magkapatid sa kanilang ina. Inutusan ni Grace ang kanyang mga anak na pumasok sa bahay habang sinusubukan niyang barilin ang mga ito, ngunit walang epekto. Ipinaliwanag ni Mrs. Mills na ang tatlo ay namatay dahil sa tuberculosis mahigit kalahating siglo na ang nakalipas. Pagkarinig nito, pumasok si Grace sa loob ng bahay at ikinandado ang pinto habang papalapit ang tatlo. Sinabihan niya ang mga ito na umalis at pinapunta ang kanyang mga anak sa itaas upang magtago. Ipinaliwanag ni Mrs. Mills ang bagong sitwasyon na kailangan nilang matutong mamuhay nang magkakasama ang mga buhay at ang mga patay. Ngunit tumanggi si Grace at sinabing kung patay na sila, dapat ay iwan na lang silang mamuhay ng tahimik. Sumagot ang mga katulong na kahit umalis sila, may iba pang mga taong nakatira sa bahay. Idinagdag ni Mr. Tuttle na ang mga taong iyon ang nagtanggal ng mga kurtina. Samantala, ang mga bata ay nagtatago sa loob ng aparador nang biglang may matandang babae na nagbukas nito na ikinasigaw nila.
sinabi ni Mrs. Mills kay Grace na natagpuan na ng mga taong iyon ang mga bata at kailangan na niyang harapin ang mga ito sa itaas. Kahit natatakot, umakyat si Grace upang tingnan sina Anne at Nicholas at doon niya nakita ang mga taong tinutukoy at ang kanyang mga anak. Tinanong ng matandang babae si Anne kung ano ang nangyari noon, ngunit pinigilan siya ni Nicholas na magsalita. Makikita na ang bulag na matandang babae ay tila may sinusulat sa papel, habang may dalawang lalaking nagmamasid sa kanilang ginagawa at may mag-asawang nakatingin din. Muling tinanong ng matandang babae si Anne kung ano ang ginawa ng kanyang ina sa kanila at dito ay nabanggit ni Anne ang tungkol sa unan. Nagulat sina Grace at ang mga bata sa narinig habang tinanong ng matandang babae kung bakit sila nananatili sa bahay kung patay na sila, na lalo nilang itinanggi. Nawala ng kontrol si Grace at nagsimulang gumawa ng kaguluhan upang patunayan na hindi sila patay. Ngunit dito, nabaligtad ang pananaw at ipinakita na ang grupong nasa mesa ay nagsasagawa ng ritual na siyang nagpatunay kung sino ang tunay na multo. Ang mga taong nakaupo sa mesa na binubuo ng mga medium at ang tunay na may-ari ng bahay ay nag-usap tungkol sa nangyari. Sinabi ng asawa na sawa na siya sa kababalaghan at nais na nilang umalis sa bahay. Binanggit din niya ang kasaysayan ng dating may-ari na di umano ay nabaliw at pinatay ang sarili niyang mga anak. Dagdag pa niya, ang kanilang anak na si Victor ay nakakaranas ng bangungot at nakakita ng isang batang babae sa bahay. Dahil dito, pumayag ang kanyang asawa at nangakong aalis sila kinabukasan. Sa labas ng silid, doon napagtanto ni Grace ang katotohanan na siya ay patay na pala sa buong panahong iyon. Naalala niya kung paano niya pinatay ang kanyang mga anak bago niya kitilin ang sarili dahil sa matinding guilt. Sa huli, tinanggap ni Grace ang kanyang kalagayan bilang multo at pumasok si Mrs. Mills upang ipaalam na sa ngayon ay aalis na ang mga taong iyon. Ngunit sa hinaharap, may darating pang iba at kailangan nilang matutong mamuhay ng payapa kasama ang mga ito matapos nilang tanggapin na sila ay mga multo. Sa unang pagkakataon ay lumabas ang mga bata sa ilalim ng sikat ng araw at natuklasang hindi na ito nakakasakit sa kanila. Nagtapos ang kwento habang pinapanood ni na Grace at ng kanyang mga anak ang pag-alis ng mga taong iyon habang inihahanda ang bahay upang ibenta. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.